God, purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isa pong pinagpalang umaga ang bati ko po sa inyong lahat. Kayo pong lahat na muli ay nakikinig at nanonood dito po sa Channel of Blessing over YouTube. At muli po, ang inyong kapatid at kaibigan at kapra-partner, ito po si Brother Rex de Villas, America. Muli pong nagsasabi sa inyong, if God is for us, who can be against us? At good morning, Holy Spirit, take over. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapang muli ay ang tungkol po sa salita ng Diyos. At ngayon po, ang nais kong ibahagi sa inyo is about the power of prayer and faith. Ang kapangyarihan po ng panalangin at ang pananampalataya. Our gospel is taken from Mark chapter 5 from verse 24 to 34. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mark chapter 5 from verse 24 to the following verses. So Jesus, a large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told them the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your sufferings." My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. At yan po ang napakaganda po nating pag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid. Remember, sinasabi nga po dito sa verse 34, sabi po ng Bible, "Daughter, your faith has healed you." At sinasabi ko po sa inyo ngayong umagang ito, by your faith, you are healed. Sa pamagitan po ng inyong pagsampalataya sa Diyos, kung kayo may sakit, may karamdaman, claim it that you are now healed in Jesus' name. Mga kapatid kay Kristo, maniwala po kayo sa akin. Sa pamagitan po ng pagsampalataya sa Diyos, ang tao po ay lumalaya, ang tao po ay gumagaling. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay marunong mag-pray? Marunong po ba kayong manalangin? Kayo po ba ay mayroong pananampalataya sa Diyos? Have you experienced that you approach to our Lord Jesus Christ, mga kapatid? Bakit po ito sinabi, mga kapatid kay Kristo? Sa mga bahagi ng Biblia ay sinasabi ng Panginoon, kung mayroon lang kayong kasinlaki ng butil ng mustasang pananalig, ay magagawa mong mapalipat ang mga bundok sa kabilang ibayo ng dagat. At kung mayroon din kayong kasinlaki ng butil ng mustasang pananalig, ay masasabi nyo sa puno na mabunot at lumipat sa kabilang dako, at ito'y mangyayari. Ano po mga salita yan, mga kapatid? It is by faith, mga kapatid. At mayroon din naman portion ng Bible na sinasabi ng Panginoon na kay liit ng inyong pananalig. Sinabi po yan sa mga taong lumalapit sa Kanya, kay liit ng inyong pananalig. Sinabi rin po yan sa Kanyang mga alagad, kay liit ng inyong pananalig. At sinabi rin ng Panginoon sa ibang mga kaharap niya, wala ba kayong pananalig? Sinabi rin niya po sa Kanyang mga alagad. Ang tanong ko po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, ito bang mga salitang ito ay contradict sa sinasabi ng Panginoon na kung kayo may maliit na pananalig na kasilaki ng butil ng mustasa, ay mapapalipat nyo ang mga bundok? Contradict po ba itong mga salitang ito sa sinasabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananalig?
Mga kapatid, dito po at ating pag-uusapan ang kahalagahan nito. Tandaan po natin, effective prayer depends on faith. Ang epektibong panalangin ay depende po sa klase ng ating pananampalataya, especially on a willingness to trust in God's faithfulness to His promises to His people. Mga kapatid, ang nais kong bigyang pansin dito na sa question ito ay anong klaseng pananampalataya mayroon po ba tayo, mga kapatid? Tandaan po natin, ang napakahalaga na pananampalataya to have an effective prayer ay yung tinatawag pong God's kind of faith. Mga kapatid, mayroong mga klase ng pananampalataya, mayroong po tinatawag human kinds of faith. Ang pananampalataya pong tulad ng sa tao, laging may kahalong duda, laging may kahalo pong pag-aagam-agam. Nawawala po yung tiwala sa Diyos. Sometimes, mas may tiwala pa sa sarili kaysa sa Diyos. Samantalang ang pananampalatayang tulad ng sa Panginoong Jesus, ang tawag po dyan ay God's kind of faith, ay ito po ay pananampalatayang kahit anong mangyari, ay hindi pwedeng sumuko. Kahit ialay natin ang ating buhay, ay hindi po natin maipagkakait sapagkat yan po ang ebidensya na tayo nagtataglay ng God's kind of faith, pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Ito po yung iniaasa natin doon sa supplier of faith, and that is the Lord, that is our God. Yan po mula po sa Diyos. Kaya nga, mapapansin po natin sa ating Panginoon Kristo, every time na siya po ay magkakaroon po ng mga healing session, magkakaroon po na siya ng crusade, ano po? Ang ginagawa po ng Panginoon, siya po ay nakikipag-commune with the Father, sapagkat alam po natin na napakahalaga niyan, mga kapatid, kay Kristo. At yan nga po ang napakahalagang dapat nating malaman patungkol po sa ating pananampalataya, especially when we are praying. Ano po? Kaya nga po, para maging epektibo ang ating pananalangin, ay kailangan pong ang ating taglay na pananampalataya ay God's kind of faith. Kaya nga po, the effective prayer depends on faith, and that faith is God's kind of faith, especially po on a willingness to trust in God's faithfulness to His promises to His people. Yung mga pangako ng Diyos sa Kanyang bayan. Mga kapatid, about the gospel na ating pong binasa sa Mark chapter 5 from verse 24 to 34, makikita po natin, ito po'y naganap ang pananampalatayang ito sa isang babaeng lumapit kay Kristo. Sabi nga po ng verse 24, a large crowd followed and pressed around Him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Isipin niyo po, 12 years na dinudugo, pero ang napakagandang miracle ng Diyos dito, hindi po naubusan ng dugo ang babaeng ito. Hindi po siya namatay. Sa halip na siya po ay nagtaglay ng pananampalatayang tulad ng sa Diyos. At malalaman po natin kung kailan nag-start yung kanyang pananampalatayang tulad ng sa Panginoon. Makita po natin dito, sabi ron, she had suffered great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Mga kapatid, naubos ng lahat ang kanyang ari-arian. Naubos ng lahat at napakaraming doktor ang nagtumingin sa kanya, ang pinagpagamutan niya. Pero halos lahat naubos na ang kanyang kayamanan. Subalit hindi po siya gumaling. Mga kapatid, bakit po ganon? Sapagkat nung unang panahon sa kanyang buhay, ay wala po siyang pananampalatayang tulad ng pananalig ng ating Panginoon Kristo. God's kind of faith. Kailan nag-start ang God's kind of faith ng babaeng ito? Mula po dito sinabi sa verse 27, sabi ng Bible, when she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd and she touched His cloak. Bakit po niya ginawa yun? Sapagkat sabi po ng verse 28, because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Biruin niyo po, nagkaroon po siya ng expectant faith and yung tinatawag po na hope in the Lord. Pag-asa sa Panginoon. Mga kapatid, makikita po natin, kailan po nag-start yun? Sabi po ng verse 27,
when she heard about Jesus. Alam niyo po, mahalaga po ang makinig kay Jesus. Mahalaga po ang pakikinig. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw po na tulad ng sa Diyos, God's kind of faith. Tandaan po natin ang matinutukoy na pananampalataya sa Bible is God's kind of faith, sapagkat sino po ba ang nagtuturo ng pananampalataya? Sinasabi nga po ang Panginoon Jesucristo. Sabi nga po ng Book of Hebreo, mga kapatid, fix your eyes unto Jesus because He is the author of our faith. Siya po ang author ng ating pananampalataya. Kung si Kristo po ang author ng ating pananampalataya, that is God's kind of faith. Yan ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Pero ang pananampalatayang tulad ng sa tao, katulad po ni Tomas, laging may duda, laging may agam-agam, hindi makapaniwalang si Kristo ay nasa kalagitnaan nila. Mga kapatid, kay Kristo, iyan ang human kinds of faith. Always with doubt, laging may duda, laging may agam-agam, laging negatibo ang pag-iisip, laging ang kanilang iniisip, laging wala, puro wala, negatibo ang kanilang mga iniisip. Yan po ang human kinds of faith. But remember, God's kind of faith, it is always thinking positive. Always think positive ang mayroon pong pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Halimbawa nga po, tulad ni Kristo, ano po, nung mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro. Mga kapatid, alam niyo po bang, sinabi niya sa magkapatid na Marta and Maria na natutulog lang yun at gigisingin niya pagkalipas ng 4 na araw. Mga kapatid, yan po ang may pananampalataya sa Diyos. He never accepted negative news or bad news. Tandaan po natin, ang may pananampalatayang tulad din sa Diyos, ang laging tinatanggap ay ang good news at ang positibo na pag-iisip. Yan po ang taglay. So makikita po natin ang gospel ngayon na ating binasa ay nag-umpisa po ang God's kind of faith ng babaeng ito mula po nang marinig niya ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 27, Mark chapter 5, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Excuse me. So makikita po natin, napakalaga ng pakikinig. At yan po ang sinasabi ng Bible sa Romans 10:17. Faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi po natin makukuha ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos sa pamagitan ng chismisan, sa pamagitan ng barkadahan, at pag-ayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga po, ang pananampalataya ay makukuha lang natin sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Sinasabi po ni San Pablo Apostol, sulat niya sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 17. So yan po ang mga makikita po natin. Kaya ang bunga po ng pananampalatayang tulad ng sa Diyos, sabi ng babaeng ito, because he thought, if I just touch his clothes, mahipo ka lang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon Jesucristo. Mahipo ko lang. Yan po ang ebidensya ng God's kind of faith. Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon Jesucristo, I will be healed. Isipin niyo po, I will be healed. Kinlaim na po niya. Ang tao may pananampalatayang tulad ng sa Diyos, kiniklaim na kahit nasa palagay mo, hindi mo pahawak, sapagkat yan po ang nais ng Biblia, mga kapatid. Ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos, nanduroon yung expectant faith, nanduroon yung trusting faith, nanduroon ang believing faith. Yun po ang kumpletong God's kind of faith. You believe, you trust, and you hope in the Lord because that is the evidence of God's kind of faith. So mga kapatid, sabi po ng verse 29, kung makikita niyo po rito, sabi po ng verse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Mga kapatid, if we have God's kind of faith, God's miracle will work in us. Kikilos po ang Diyos, ang kanyang mahimalang pagkilos ay kikilos sa ating mga buhay. Sapagkat yan po ang nais. Remember, God's kind of faith is the key to miracle. God's kind of faith is the key so that we receive all God's promises, the benefits of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At yan po ang napakagandang mensaheng dapat po natin malaman, ano po mga kapatid kay Kristo. Kaya, alamin po natin,
Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng verse 30 to 34, "At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, 'Who touched my clothes?'" Isipin niyo po, kapag po ang isang tao ay may taglay na tulad ng sa Diyos, yun na mismong faith, God's kind of faith will communicate with the faith of the Lord Jesus Christ. Yun po ang tila nagko-communicate, nakikipag-usap. Ha? Kaya nga po, yun nga ang napakalaga. Sabi nga po ng Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po roon, "And without faith, you cannot please God." Without faith, kung wala tayong pananampalataya, at anong klaseng pananampalataya makapi-please sa Diyos? It is God's kind of faith. Yung pananampalatayang tulad ng sa Diyos, yun lamang po ang makapi-please sa Diyos na klase ng pananampalataya. We cannot please God if our faith is human kinds of faith. But if we have God's kind of faith, katulad ng pananampalataya ng babaeng ito, mga kapatid, na nag-umpisa sa pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, nakipagsiksikan, hindi po nang hinayang ng panahon. Hindi siya dumaing, hindi siya nahirapan sa kabila na siya po ay nagkakaroon ng bleeding for almost 12 years na po yun. Pero hindi po niya ininda. Sa halip ay nakipagsiksikan, pumunta sa ministeryo ng Diyos at doon po nakinig. At nang siya ay makinig, kinlaim niya, inasahan niya, at naniwala siya na ang Panginoong Jesucristo ay naghimala na sa kanyang buhay. So, makikita po natin dito sa gospel na ito, mga kapatid, sabi roon ng Bible, "At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, 'Who touched my clothes?'" Alam ng Panginoon kung may taong may pananampalatayang tulad ng pananampalataya niya. Nagko-communicate ang pananampalataya ng taong may taglay ng God's kind of faith. Nakikipag-communicate sa Diyos. Kaya ang sabi po ng verse 31, sabi ng Bible, ng Biblia, verse 31, sabi ng mga disipulo, "You see the people crowding against you." His disciple answered, "And yet you can ask, 'Who touched me?'" But remember, Jesus kept looking around, see who had done it. Then the woman, ang babaeng yon, na nagtataglay ng God's kind of faith, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Mga kapatid, isipin mo ang taong may taglay na pananampalatayang tulad ng sa Diyos, God's kind of faith, naroon po ang kanilang humility, ang kapakumbabaan, umaamin sa kanyang nagawa. Inamin niya ang kanyang ginawa na siya yung humipo, nagpakumbaba, lumuhod sa harapan ng Panginoon at inamin na siya ang humipo sapagkat ang Panginoon ay nagtatanong. Akala ng babaeng ito ay magagalit sa kanya ang Panginoon. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng babaeng ito, sabi sa kanya ng Panginoon. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your sufferings." Mga kapatid, hinahanap ng Panginoon ang babaeng yun, not dahil pagagalitan, hindi po dahil na nagagalit ang Panginoon, but hinahanap ng Panginoon ang babaeng yun dahil nais niyang sabihin siya'y magaling na. Purihin ng Panginoon. Grabe mga kapatid, kay Kristo, ang Panginoon Jesucristo, hinahanap ang bawat isa sa atin. Hinahanap tayo sapagkat nais ng Diyos sabihin sa iyo, kapatid, ngayong umagang ito, nais ng Diyos, kaya hinahanap ka, nais ng Diyos na sabihin sa iyong, mahal kita, pinagaling ka na dahil sa iyong pananalig sa akin. Mga kapatid, yan ang hinahanap ng Diyos sa mga tao. God's kind of faith. Mayroon po ba tayong ganung pananalig? Ang pananalig po ba natin nakafocus sa Panginoon? Nakatuon kay Kristo? Kaya nga sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, "Let us fix our eyes unto Jesus." Ituon daw po natin ang ating paningin. And that eyes, mga kapatid, is the faith, the eye of our faith. Yung panampalataya po natin, God's kind of faith. Sabi nung, "Let us fix our eyes unto Jesus, the author, the perfecter of our faith." Siya po yung pinagmumula ng ating pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Pananampalatayang may pag-asa, pananampalatayang nagbibigay ng katugunan sa lahat ng ating panalangin. So, brothers and sisters,
Sinabi niya ng verse 34, "Daughter, your faith has healed you," says the Lord. So, tandaan po natin, why Jesus said that in that woman. Bakit po sinabi yan ng Panginoon sa babaeng yun? Your faith has healed you. Alam niyo po kung bakit? Mayroon po tatlong susi akong nakita. Una po, because faith is necessary in order to approach God. Sapagkat napakahalaga po ang God's kind of faith. Because God's kind of faith is necessary in order to approach God. Sabi ng Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Without that God's kind of faith, it is impossible to please our God. Sapagkat ang makapag-please lamang sa Diyos ay ang mga taong nagtataglay ng pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Kaya nga po, yun po ang kailangan po natin. Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi ng Bible, "Now faith is being sure of what we hope for." Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang pananampalataya po ay ang paniniwala, pananalig, pagtitiwala na kahit hindi mo pa nakikita, andyan na, inaangkin mo na, kiniklaim mo na, and that is the evidence of God's kind of faith. Sabi po ng verse 4 ng Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered God better. Sa pag-aalay sa Diyos, nagagawa nating mag-alay ng the best because if we have God's kind of faith. Pero kung wala po tayong tulad ng sa Diyos na pananalig, hindi po natin yan magagawa. We cannot offer to God better. Hindi po natin magagawa. Subalit magagawa po natin, sabi nga ng awitin natin lagi, magagawa natin ang lahat ng bagay. At yun po ay magagawa ng taong may pananalig ng tulad ng sa Diyos. At yan po ang kailangan po natin. Tandaan po natin si Cain, hindi niya nagawang mag-offer ng the best sa Diyos. Hindi niya nagawa yun. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya niya ay hindi tulad ng kay Abel. Ang pananampalataya ni Abel ay God's kind of faith. At ang pananampalataya ni Cain ay tulad ng sa human kinds of faith. Kaya makikita po natin ang magkapatid na ito. Ano bang ang naganap? Kinalugdan ng Diyos si Abel, pero si Cain hindi, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, kaya nga po, ito naman po ay sinasabi ko lamang sa parang kung sa ano po ay ayon sa pangalan ni Cain. Kasi sabi nga, kinain muna ng Cain ito ang handog niya, yung para sa Diyos. Di ba? Dapat po tayo ay mayroong tinatawag na 10-20-70. Kung tayo po'y pinagpapala ng Diyos, 10% para sa Diyos. Dapat unahin natin. Ang tawag po dyan ay tithing or ikapo. Kaya po, pagpapalain tayo kung tayo po ay nagtatites, nag-iikapo. At ang pag-iikapo po, mga kapatid kay Kristo, ay yung po'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan po ay pagtanaw ng utang na loob natin sa Diyos. Malakay chapter 3 verse 10, following. Yan po, makikita nyo po dyan. Malakay chapter 3, umpisa nyo po sa chapter 3 verse 6 and following. Nandiyan po yan, mga kapatid kay Kristo. Kaya nga po, 10 para sa Diyos, 10%, yan po. Pero ginawa po ba yun ni Cain? Kinain niya Kinain niya. Madalas tayo parang si Cain Instead na ibigay natin sa Diyos, kinakain natin. Instead na sa Diyos yun ginagawa natin, inaatin natin. Kina-claim natin sa atin yun. But it's not for us. It is for the Lord. It is for God who served, mga kapatid, na naglingkod sa atin at ngayon dapat siyang paglingkuran natin, mga kapatid kay Kristo. So, yan ay para sa Diyos. Kaya nga po dapat yun ay ibigay natin sa Diyos. Ay ano naman po yung 20? 10, 20. Yun. Kung tayo po pinagpapala ng Diyos, kailangan yung 20% of your income ay isave mo for your future. Kailangan pong mag-impok ng 20% of your income for your future. Yan po ang ebidensya para tayo po'y maging good steward ng Diyos sa kanyang mga blessing. Para tayo po ay maging mabuting katiwala ng Diyos. Sabi nga ng kasabihan, pag may isinuksok, may madudukot. Pag may itinabi tayo, pagdating ng panahon, mayroon tayong aanihin. Mga kapatid, yan po ang napakahalaga. At yung, siyempre, yung 70%, yun po yung inyong tungkol sa inyong mga pangangailangan.
yung ating mga pang-expenses. At syempre, kasama pa po dyan yung para sa ating offering for the Lord. Ano po? Kasi yung 10%, hindi pa po tayo nakapagbibigay niyan sa Lord pag tayo nakapagbigay. So yan po, dapat ang i-apply natin sa ating buhay para po tayo umunlad, sumagana ang ating buhay, being a good steward of the Lord na nagtataglay ng God's kind of faith. We need to apply 10, 20, 70 of our blessing. 10% for the Lord, 20% for our savings, and 70% for our expenses, including for giving love offering for the needy and for the Lord. Whatever you did to the least of your brother, you did it unto me. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, yun po ang napakahalaga. Ano po? So, kaya nga po, God's kind of faith, it is necessary in order to approach God kung tayo lalapit sa Diyos, kung tayo magpipray, mga kapatid kay Kristo. At sabi po ng verse 5, sabi po rito ng banal na kasulatan, by faith, Enoch was taken from his life. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 5, by faith, Enoch was taken from his life. Sa kauna-unahang pagkakataon si Enoch po sa Genesis, mababasa rin po natin si Enoch. At alam niyo po, mga 3 verses lang sa Bible, sa Genesis, mababasa si Enoch. Pero kinulugdan siya ng Diyos dahil siya nagtataglay ng God's kind of faith. Sumunod, lumakad sa Panginoon, sa apak ng Diyos. At dahil doon, hindi po siya nakaranas ng kamatayan. Sa halip siya po ay kinuha ng Diyos. Sabi nga po sa atin bilang Katoliko ay naparousia, parousia, to caught up in the air. Sa Protestant, ang tawag po dyan ay rapture. Siya po yung nauna at kauna-unahang taong kinuha ng Diyos. Ang pumangalawa dyan ay si Elijah. Ang pumangatlo dyan, mga kapatid kay Kristo, ay siyempre ang Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Number 2, mga kapatid kay Kristo, God's kind of faith is necessary to receive benefits from God. We cannot receive the benefits from God, the promises of God, unless we have God's kind of faith. Kapag po tayo nagtataglay ng tulad ng sa Diyos na pananampalataya at matatanggap po natin ang benefits of God or the promises of God spiritually, materially, physically, financially. Ano po ang ibig sabihin ng spiritually? Doon po matuto tayong sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Being obedient to the will of God. Because the will of God is the word of God. Sabi nga po ng sulat ng aklat ng 1 Samuel, mga kapatid kay Kristo, chapter 15, verse 22. Ano, mga kapatid, yan po ang sinasabi, napakahalaga po ang pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Napakahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ang sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos. Yan po'y ebidensya kung tayo nagtataglay ng God's kind of faith, natututo tayong sumunod, nagiging obedient po tayo sa kanyang mga salita. Kaya nga po yan ang buhay espiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 8:31-32, kung patuloy kayong susunod aniya sa kanyang aral, tunay na kayo'y mga alagad ko. Ang tunay na alagad ni Kristo yung marunong sumunod, at ang marunong sumunod ay mga taong nagtataglay ng God's kind of faith. Kaya nga sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay na kayong mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At yan po ang kailangan po natin, ang tayo'y sumunod. Ebidensya po yan na tayo nagtataglay ng God's kind of faith. Sa Old Testament, hindi ba si Joshua inutusan ng Diyos si Yahweh at sinabi niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo yon araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay at umunlad ang iyong buhay. Tinuturuan ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng God's kind of faith. Yan ang sinabi ni Yahweh kay Joshua chapter 1 verse 8. Yun naman po ang susi para tayo magtagumpay. Ang magkaroon tayo ng ganap na pananalig, tunay na pananalig, and that is God's kind of faith. At matupad po natin ang utos ng Diyos, ang kanyang mga kalooban, at tayo daw po'y magtatagumpay, mga kapatid. Yan ang napakahalaga. Material blessing, the promise of God, hindi natin matatanggap ang mga material blessing, financial blessing. Hindi natin matatanggap yan kung wala tayong
God's kind of faith na pananalig sapagkat yan ang susi para tanggapin yan. Ang pangako ng Diyos that God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ our Lord Jesus. Mangyayari lamang yan kung tayo may susing taglay. At ang susing taglay natin ay ang God's kind of faith, pananampalatayang tulad ng sa Panginoong Jesus. Yan ay sinasabi sa Philippians 4:19, God will supply all our needs according to His riches and glory, sabi ron, through Christ our Lord Jesus. Bakit through Christ? Sapagkat si Kristo ang nagpakita sa atin ng pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Ini-apply niya sa kanyang buhay, sa kanyang pagiging tao dito sa lupa, ang pananampalatayang tulad ng sa kanyang amang si Yahweh El Shaddai. Kaya nga po, mahalagang gayahin po natin ang Panginoon. Huwag natin gayahin ang sino mang tao, gayahin natin si Jesus, sapagkat si Jesus ang siyang great model of all Christian. Yan po ang napakahalaga. At maging benepisyo for our physical, and that is physical healing, mga kapatid. Ang kagalingan ay napakahalaga. Mga kapatid, napakahalaga ang kagalingan na dapat natin tanggapin at matatanggap lang natin ang kagalingan sa ating physical kung tayo po'y may ganap na pananalig sa Panginoon, tulad nga po na sinasabi natin God's kind of faith. Kaya nga po sinasabi ng Exodus chapter 15 verse 26, Exodus chapter 15 verse 26, I am the God who heals. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Bago sinabi yan ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, kung patuloy kayong magkakaloob ng inyong sarili, 100% wholeheartedly to obey and to submit our lives unto God, mga kapatid. Sabi niya, hindi ko na ipadadala anumang uri ng sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Mga kapatid, yun po ang tinutukoy dyan ay ang magkaroon tayo ng God's kind of faith, pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Kaya nga po, pag mayroon tayong taglay nito, ang benefits for healing or physical benefits, ayan po'y healing or kagalingan, divine healing. Sabi po ng Mark chapter 6 from verse 4. Verse 4 po ang sinasabi ng Biblia. Ito ang sabi ng Bible. Jesus said to them, only in his hometown among his relatives and in his own house is a prophet without honor. He could not do any miracle there except lay his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. Dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang tulad ng sa Diyos, hindi gumawa ng himala ang Panginoon sa bagyang iyon. Kaya nga po, nagagawa ng Diyos at kumikilos ang Diyos sa taong mayroong pananalig ng tulad ng sa Diyos. Yun ang kailangan natin para tanggapin natin ang himala o miracle ng Diyos. At yan po ang kailangan natin, mga kapatid, kay Kristo. Hindi natin matatanggap ang healing, ang deliverance, ang kagalingan kung tayo po ay walang pananalig sa Diyos na tulad ng sa Panginoong Hesukristo. God's kind of faith. Kaya nga po dito po sa James chapter 5. Sabi po rito, James chapter 5 mula po sa talatang 16. Sabi po rito, James chapter 5 from verse 16, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Sabi po, Elijah was a man just like us. Katulad din daw tayo ni Elijah. Pero si Elijah po nagpakita ng pananampalatayang tulad din sa Diyos. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Bunga ng kanyang God's kind of faith. Again, he prayed, and the heaven gave rain, and the earth produces crops. Mga kapatid, kung tayo may taglay na pananalig sa Diyos, magagawa natin ang lahat ng bagay. Hindi lang ang mga benepisyong pampisikal, kundi maging ang nature, mapapatigil natin anuman ang ating hingin. Sabi nga, kung tayo may pananampalatayang tulad ng sa Diyos, whatever we ask for in prayer, ito'y magyayari sa atin. And finally, brothers and sisters, the third point, kung bakit kailangan po natin ang God's kind of faith at sinabi ng Panginoon sa babaeng iyon, daughter, your faith healed you. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Anong klaseng pananalig? God's kind of faith. God's kind of faith is necessary for effective prayer. Yun po ang pinaka-third point. Ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos ay
kailangan natin dahil yun ay kailangan mo para maging epektibo ang iyong panalangin. The prayer that unlock the door of heaven is the prayer with God's kind of faith and addressed to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Yan po ang napakahalaga na ebidensya ng tayo may ganap o tinatawag God's kind of faith. Kaya nga po, napakahalaga na ating pong tingnan ang mga ebidensyang ito. Sabi po ng Matthew chapter 21, mga kapatid kay Kristo. Sabi ng Matthew chapter 21, verse 21, Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. At yung pong verse na yan ay tumutukoy sa God's kind of faith. Mahalagang mahalaga mga kapatid, na taglayin po natin ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Sapagat pag hindi po yan ang ating taglay na pananampalataya, ay para lang tayo nag-aaksaya ng oras, nag-aaksaya ng panahon sa ating pananalangin. Nagiging epektibo ang ating pananalangin kung tayo po ay mayroong God's kind of faith. Sabi po ng James chapter 5, mga kapatid, mula po sa verse 14, ang sabi ng Bible, umpisahan po natin sa verse 13, is anyone of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing song of praise. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer offered in faith. Yan. Ano pong klaseng faith yun? God's kind of faith. Sabi ron, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Mga kapatid, kaya po mahalaga ang God's kind of faith, mga kapatid kay Kristo. At yan po ang napakahalaga na taglayin po nating lahat. At pag yan po itinaglay po natin, para tayong tulad ni Daniel, nang siya po, si Propeta Daniel ay ihulog sa lion's den, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi siya kinain ng leon. Sapagat si Daniel po ay prayerful man. Mapanalanginin na tao, at dahil siya may taglay na pananalig na tulad ng sa Diyos lang siya nagtitiwala, sa Diyos lang siya umaasa. Mga kapatid, maging ang mga leon ay natutong manalangin. Nang si Daniel ay lumuhod sa kulungan ng mga leon, aba, nakita yung leon, sumang-ayon na lumuhod. Natatangay ang sinuman ng taong may pananalig ng tulad ng sa Diyos. Nagkakaroon po ng anointing at natatransfer. Nahahawahan ang mga tao ng anointing ng taong mayroong God's kind of faith. So brothers and sisters, remember Jesus Christ responded to His people need and po on the basis of faith. And what kind of faith do you have? Anong klase kapatid na pananampalataya o pananalig mayroon ka ngayon? Ang pananampalataya mo ba o pananalig na taglay mo ay pananalig na tulad ng sa tao? Nakapagtaglay ng tao ang pananalig na tulad ng sa tao, human kinds of faith, andun ang duda, andun ang kaba, andun ang negative thoughts, andun sa kabila, alam mo na ang katotohanan, hindi pa rin katotohanan ang ginagawa ng taong may human kinds of faith. Ang pinanghahawakan ang sarili, ang pinanghahawakan ang horoscope, ang hula, ang anting-anting, ang pinanghahawakan ang mga espiritista, pagtatawas instead na umasa sa Diyos. Mga kapatid, ang taong may pananalig sa Diyos ng God's kind of faith, pananampalatayang tulad ng sa Diyos, ang inaasahan lang ay Diyos at walang ibang inaasahan, tanging ang Diyos lang. Remember, ang pangako ng Panginoon na kay Kristo lang, lahat-lahat, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. John 14:6 and Acts chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan nasa Kanya lang. Lahat, kaligtasan sa anumang bagay. Mga kapatid, yan po ang kailangan po natin. Jesus Christ responded to His people need on the basis of faith. At anong klaseng pananampalataya mayroon tayo? Ikaw kapatid nandyan, nakikinig at nanonood ngayon sa
Channel of Blessing over YouTube ng Takeover Holy Spirit. What kind of faith do you have? Is that God's kind of faith or human kinds of faith? Just believe in the Lord. Mga kapatid, this is the picture of a woman. Ano po ba ang larawan ng pinapakita sa gospel? Tandaan po natin, tayo ang inilalarawan ng babaeng yang lumapit kay Jesus. Bakit? Because we are the church and the church is feminine. Ang babaeng lumalapit kay Jesus ay tayong simbahan, mga mananampalataya na nangangailangan ng ganap na pananalig kay Jesus upang tanggapin natin ang biyaya, ang pangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa kakulangan ko ng aking pananalig. Tulungan mo ako, turuan mo ako, dagdagan mo po ako, at ituro mo sa akin ang tunay na pananalig na tulad ng sayo. Panginoong Jesus, inaasahan ko na ikaw ang siyang nagligtas sa akin. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Muli na naman po tayong natapos sa mensahe na nagpapagaling. Ano po, kung kayo po may karamdaman, kung po may mga pangailangan, tanging ang Diyos lang ang katugunan at ang susi ay pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Hindi lang po basta pananampalataya, hindi po human kinds of faith, kundi ang kailangan natin, God's kind of faith. Mga kapatid, kung kayo po'y napagpala, na blessed ng broadcast na ito over Takeover Holy Spirit channel, over YouTube, ito po si Brother Rex America ay nag-aanyaya sa inyo na magpatotoo. Nais nyo pong mag-share ng inyong pong mga experiences. Ano po, mga kapatid kay Kristo, ang aking email address ay resamerica@yahoo.com.ph. Pagpalain po kayo ng Diyos. Samahan po tayo ng Panginoon. Ako po'y nandito ngayon sa Dubai, United Arab Emirates, at naglilingkod sa pinakamataas na Diyos, ang ating Yahweh El Shaddai, sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo. Amen. God bless you. May God bless us all. Sabi nga po ng Bible, if God is for us, who can be against us? Just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Brother Rex America. Bye-bye.